Viral ngayon ang pahayag ni spokesperson, Police Brigadier General Fajardo tungkol sa kanilang ipinahayag sa paggagamit ng droga sa buong Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, ito po ang inyong True Reaction TV. At sana po kayo ay mag-subscribe, follow, and share, click the notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng videos na aming i-upload. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, ay amin pong gawan ng reaksyon itong ipinahayag ng isang pulis na ito po ay spokesperson ng PNP na si Police Brigadier General Fajardo patungkol sa kanilang ipinahayag po dito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, ang kanila pong sinasabi dito ay yung mga biktima, di umano, o yung mga driver ng mga bus, conductor, di umano, ay tatawagin daw po na sila ay biktima dyan sa droga. Kasi po, ang kanilang ipinahayag o ang kanilang sinasabi para ma-extend daw po doon sa kanilang trabaho o sila ay kailangan gising sapagkat lagi silang bumabiyahe. Mga kaibigan, ito lang po ang unang katanungan na amin pong itanong dito po sa mga pulis. Lalo na po kay Chief PNP Marbel. Pagka mga kababayan, pagka-biktima po ba dyan sa ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na droga, ay paulit-ulit na, din po ba'y tatawagin pa natin na isang biktima? Kasi po ang biktima, mga kababayan, ay isang beses mo lang ginamit sapagkat ikaw po ay nadala o naging kasama mo yung kaibigan mo na gumamit din ng ipinagbabawal na gamot. Pero kung paulit-ulit mo nang ginamit yan, paulit-ulit ka nang bumibili, kahit pa hindi natin sabihin na sila ay user. Kasi po, mga kababayan, yung gumagamit po kasi kadalasan user. Ito pong kaya sinasabi ay hindi naman daw po nagbibenta, pero gumagamit naman. Mali po yung mga kaibigan, mali po yung mga kababayan, kasi paulit-ulit na nga na ginagamit. Ulit-ulit na po nila. Ngayon, paano po pag kaya mga driver na yan ay magiging abusado na? Paulit-ulit na nila dahil magising paano po yung mga nasa call center na kailangan magdamag yung kanilang trabaho. Yung magdamag na sila nagtatrabaho dyan sa kanilang natawag na call center, mga kaibigan. Mga kababayan, mahirap na po kasing magsalita sapagkat sila po ay mayroong ipinalabas na ang mga vlogger daw po na nagbibigay ng fake news ay kanila pong huhulihin. Ito naman pong sa atin, mga kaibigan, ay hindi po ito fake news, kundi reaction lang. Kasi tingnan ninyo mga kababayan. Pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Police Brigadier General Fajardo kung paano siya nakuutang, kung paano niya ipaliwanan itong di umano mga driver. Mga kababayan, kapag paulit-ulit na yung paggamit dyan, ang tawag po ay addict na. Kasi ang totoo po, halimbawa, yung addiction po kasi mga kababayan, hindi lang po kasi dyan, halimbawa, mga kababayan, kami po ang nanonood ng TV.
kapag ka sa isang channel lang, ay hindi ka nakukontento dyan. Hindi pa nga natapos yung isa dyan, inilipat mo na. Palipat-lipat yung channel, ang tawag ko dyan, addiction na. Ito naman pa ulit-ulit na ginamit. Ulit-ulit na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos ang kanilang komento ay biktima pa din. Hindi na ba bawal yun, mga kababayan? Paano yan? Paano po kung ang lahat ng driver, lahat ng konduktor ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Hindi na ba nahuhulihin yun? Hindi na ba bawal yun? Hindi gumagamit yung lahat. Paano yan, mga kababayan? Kapag ganito man lang ang ating bansa, mga kababayan, itong viral na video na dinidepensahan ni Police Brigadier General Fajardo, mga kababayan. Ilipat lang tayo sa Amazon Forest River, mga kababayan. Doon lang siguro tayo titira. Yan wala na, magulo na po rito ng ating bansa. Sa halip na tayo nagmamahalan, nagmamalasakitan, pag-aaralan kung paano umarisulba ang lahat ng lugar yan, mas lalo pang dadami yung magiging user dahil ang katwiran, biktima sila. Lahat naman po lahat po ng mga tao na gustong mag-extend ng kanilang trabaho. Ibigay na halimbawa itong mga driver, mga kababayan. Halimbawa po itong mga driver, ha? Na konduktor. Bago sila po ba kumuha ng licensed driver? Kasi, sa ngayon po, ang konduktor, pati ko po konduktor, ay ang requirements po para maka-apply ka ng isang konduktor sa mga malalaking kampanya ng bus, ay kailangan mo ng licensed driver. Ito lang po tanong ko. Yan bang mga driver at mga konduktor? Yan po ba ay sinabihan ng mga taga-LTO na kapag kayo ay puyat, kapag kayo ay inaantok sa pagmamaneho o sa pagbiyahe, kailangan niyong bumili ng droga para makapag-extend kayo ng pagmamaneho o kaya sa trabaho ninyo. Yan po bang payo ng mga taga-LTO? Hindi naman po eh. Ano pong sinasabi ng mga taga-LTO, mga kababayan? Pagka ikaw ay puyat, pagka ikaw ay inaantok sa pagmamaneho, sa pagbiyahe mo, pumunta ka doon sa mga gilid ng kalsada na kailangan o pwede kang mag-parking at doon ka magpahinga, matulog ka. Pagkatapos doon, pagka medyo malakas ka na sa bumiyahe para iwas disgrasya, para iwas aksidente. Ito namang sinasabi, halimbawa, puyat, ay gumagamit ng droga, mga kababayan. Ay paano pagka humarurot yan? Paano kung pagka yan ay diretso yung takbo? Mabilis na dahil kargado nga. Dahil gumagamit na ng droga. E di mas lalong mga aksidente. Mga kababayan, tingnan po ninyo. Pakinggan po ninyo itong sinasabi nitong kanyang spokesperson na si Police Brigadier General Fajardo, mga kababayan. Inyo pong pakinggan ito kalang sinasabi, ha? Mga kababayan, para maliwanagan po talaga kayo. Kasi mahirap po, mga kababayan, pagka ganito lagi, pagka ganito ang nangyayari sa ating bansa. PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So ito lang po yung context. In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila. Ay, nangyayari sa babae, pautal-utal na. I think that was the pautal-utal siya, meron pang paliwanag. Kasi po, hindi dapat tinitignan ng isang drug user as gumagamit mo ng droga yun, mga yan.
Kasi Hindi meron na ding bawal yun, mga side kaibigan, mga kung kababayan. ng iyong working Ganito hours. po kahirap ngayon ang kahirap natin Yung sa ating mga Pilipinas. konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling So, gising. tingnan niyo ito mga naman po yung kababayan, context. manatiling gising. In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila Manatili daw gising. Ay, call center, manatiling gising yan. Yung mga nanay na nag-overtime sa pagtatrabaho para kumikita ng malaki, kumikita ng sapat para sa kanilang pamilya. Kailangan, paano pa ka gumamit yung mga yan? Nako, mga kababayan, may mali dito. May mali sa gobyerno. Eh, una, yung mga pulis po natin, hindi na po makalagalaw, hindi na po manguhuli. Dahil sa ganitong pahayan po kasi, eh paano? Halimbawa, itong si Police Brigadier General Fajardo, paano kung ang anak niya ay biktima, biktima ng mga drug user dyan sa labas. Tapos, mga kababayan, ay sabihin niya, ay hindi tayo magdidemanda dyan dahil biktima din yung mga yan. Yan naman sasabihin nila, mga kababayan. Hindi naman po eh. Eh baka gagamitin pa nila. Gagamitin pa po nila yung kailang buong makakaya kaya yung power. Dahil sila naman ay nasa posisyon. Dahil sila naman po ay nasa gobyerno. Eh baka nga po, gagamitin na ang lahat para yung taong yun na ng biktima ng kanilang malaman sa buhay. Eh baka nga po, patayin pa nila eh. Ganyan po kahirap ngayon, mga kababayan. Kung baga, pabor-pabor. Pagka ikaw ang nasa pwesto, o di sige, sabihin mo yung ganito. Eh pagka ikaw ay wala, huwag mong sabihin yan. Naku, mga kababayan, paano na tayo ang buhay ngayon? Tandaan natin, mga kababayan, yung mga anak natin, yung mga susunod pa na mga anak natin at mga apo, yun po ang susunod na mga henerasyon sa ating buhay. At sila po ay mananatili dito sa paglalakbay sa mundong ibabaw. Paano po kung ang lahat ng tao ay maging addict na? Kahit po mga farmers, kahit po mga nasa mundo, eh nagtatrabaho din yan, pwede din yan. Pwede na ba silang gumamit ng droga? Yung mga ipinagbabawal na gamot? Nako, mga kababayan, ano na pong nangyari sa mundo natin o sa ating bansa? Pakinggan po ninyo uli ito, mga kababayan. Itong pahayan, kasi nakakaaliw po ito eh. Kaya nga ang caption ng isang TikTokers, ng isang Reels, ang sabi, mabuhay ang Pilipinas. Nako, kaya mga kababayan, kailangan po natin magpakatalino. in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila Kailangan po natin magpakatalino, mga kababayan, itong darating na Disyembre nitong darating na Mayo 2025 sa gagawing halalan para tayo ay maging safe sa ating bansa. side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Kailangan po natin na Yung mapagbantay. ating mga konduktor, Kailangan po natin na maging marunong. pag nagpasa, Kailangan po natin na maging grabe yung matalino sa pagboto kung sino po natin inuboto para ang lahat ng nariyan ay malinis po. Bagaman sabihin natin na hindi talaga malinis dyan sa droga o pinagbabawal na gamot. Ang buong Pilipinas at least man na mga kaibigan ay nag-iisip tayo sa ating paglalakbay. ng isang drug user as masama, kundi Tingnan biktima mo, sila. hindi daw Kasi sila meron masama. din economic side. Masama naman yung paggawa ng iyong laman. working hours. Take a case in point yung ating mga konduktor, yung mga Wala na ito, mga kababayan. na pag Mga kababayan, maraming salamat nila po. kasi grabe yung biyahe. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa po ito ay inyong i-share at mag-subscribe na rin po kayo, mga kaibigan, at tuloy-tuloy lang po kayo magbigay ng reaksyon sa mga pahayan nitong mga taong ito para magiging mapagbantay din po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat po kayong lahat dyan. Ingat po kayong lahat. Lalo na po sa ating sitwasyon ngayon, nawala na po o
po mahirap na po nating makamtan ng kapayapaan sa ating bansang minamahal. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsuporta sa aming mga videos na aming ini-upload. Maraming salamat po.